3 years ago, magkakasama silang nakaupo habang nagkakape. Sina Sherry, Frankie, Denise, at Sandra. Sige, payag na ako. Wika ni Denise. Talaga? Tanong naman ni Sandra. Oo, exclusive membership site naman na hindi alam ng average na tao. At pili lang ang makaka-access nito. Tama? So, limitado lang ang makakapanood kung sakali na makagawa tayo ng video. Sa totoo lang, ayoko talaga nito. Pero hindi ko pwedeng palagpasin ang opportunity. Saad ni Denise. Kailangan ko lang tiisin to para sa kapatid ko. Bulong niya sa kanyang sarili. Anyway, payag na akong lumabas sa video. Kayo, anong desisyon nyo? Tanong ni Denise. Agad namang sumagot si Sandra. Parang gusto ko ring subukan. Ha? Sandra, alam mo ba ang pinapasok mo? Ako kailangan ko ng pera. Pero ikaw, hindi mo kailangan yun. So bakit ka sasali? Tanong ni Denise sa kanya. Bakit ako sasali? Because it sounds like fun. Sagot ni Sandra. Seryoso ka ba, Sandra? Tanong ni Sherry. Napasampal si Denise sa muka. Alam ko may pagka-weird ka, Sandra. Pero hindi ko akalain na mas malala pa pala. Oh, come on. Sineseryoso mo naman to masyado. Nakangiting sagot ni Sandra. Ano ka ba? Naiintindihan mo bang papasukin natin? Papasok tayo sa hindi pambatang industriya. Alam mo bang magiging sitwasyon natin kapag nagawa natin to? Medyo galit na saad ni Denise. Naiintindihan ko lahat, Denise. I was very skilled at the piano, painting, at marami pang iba. Pero lahat ng yon ay hindi ko gusto. Tanging sinusunod ko lang ang kagustuhan ng mga magulang ko. Buong buhay ko ay naging sunod-sunuran ako sa kanila. Pero nang pumasok ako sa college at nakilala ko kayo, doon parang nagkaroon ng kulay ang buhay ko. So as long as I'm with you guys, alam kong magiging masaya ako. Wika ni Sandra. Masaya? Tanong naman ni Denise. Oo, kapag ginawa natin yon, pipilitin kong maging masaya para matuwa ang mga viewers natin. Gagawin ko ang lahat para makagawa ng quality videos. Seryosong sagot ni Sandra. Napayo ko na lamang ang magkakaibigan. Ngayon ay tinitignan nila ang kontrata. So, ganito pala ang itsura ng kontrata. Parang normal lang na job contract. May mga agreement at condition. Saad ni Denise. Ang nilalaman ng kontrata. Ang usapin kaugnay sa panahon ng komersyalisasyon ay tatagal ng 3 taon mula sa unang pagbebenta. Ang kumpanya ay mag-aayos upang bayaran ng mga to sa isang account. Ang mga karagdagang singil at mga tuntuning na pirmahan na noon ay babayaran depende sa pangangailangan at kahilingan ng customer hanggat ang parehong partido ay nasisiyahan sa kasunduan. Balik sa kasalukuyan. Habang nakaupo sa opisina ng gym niya, hindi pa rin mapakali si Denise. Dapat deleted na lahat ng videos namin within 3-year duration. Ang sakit ng ulo ko kakaisip. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi ko na sana ginawa. Pero kung hindi ko naman ginawa yun, wala ko ngayon sa posisyon ko. Tama, hindi naman mali ang naging desisyon ko. Wala lang talaga akong choice that time. All this time, wala namang nangyaring masama sa amin. Pero bakit ngayon? Bakit nabenta ulit ang videos namin? Wala nang makakatulong sa amin dahil matagal na kaming umalis sa industriya na yon. Wika ni Denise. Wait, wag mo sabihin si Lance ang bumili. Hindi yun imposible, di ba? Dagdag pa niya. Habang si Lance naman ay kararating lang sa bahay ni Frankie at naabutan niya si Sandra. Anong ginagawa mo rito, Sandra? Tanong ni Lance. May pinakuha lang si Sherry sa akin. Sagot naman ni Sandra habang inaayos ang papel na hawak niya.
Nakita naman to ng binata at ang hawak ni Sandra ay ang kontrata ng video. Alam ko, si Sandra ang pinagkakatiwalaan nila. Nabanggit to ni Mama at ang nasa kamay niya ay ang kontrata. Kailangan gumawa ako ng paraan para ma-check ko ito. Saad ni Lance sa sarili. Lance, sorry kailangan ko nang umalis. Nasa kalagitnaan kasi ako ng tulog nung pinakuha sa akin to eh. Sige, mauna na ako. Wika ni Sandra. Nakalabas na to ng pinto at si Lance naman ay nag-iisip pa rin kung paano niya ma-check ang kontrata. Sandra! Sigaw ni Lance. Yes, Lance? Nakakagulat ka naman. Pwede mo ba akong samahan kumain? Hindi pa kasi ako nagdi-dinner eh. Okay, sige. Saad ni Sandra. Nasa elevator ang dalawa, papunta sa bahay ni Sandra. Matagal-tagal na rin mula nung huling may bumisita sa bahay ko. Simula kasi nung kinasal ako, wala nang pumunta rito maliban kay Sherry. Talaga? Kung hindi ka komportable, pwede naman tayo kumain sa labas. Hindi, okay lang Lance. Saka, tignan mo naman ang suot ko. Baka mapansin lang ako sa labas. Sabay tawa nito. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarating na ang dalawa sa bahay ni Sandra na nasa pinakamataas na palapag. Agad napansin ng binata ang wedding picture ni Sandra kasama ang asawa nito. Isang medyo matandang lalaki na panot na ang buhok. Ang gwapo ng asawa ko, di ba? Nakangiting saad nito. Tumango lamang si Lance. Ganitong itsura, gwapo na sa kanya? Tanong nito sa sarili. Sige, maupo ka na, Lance. Anong gusto mong kainin? Kahit anong okay lang. Actually, hindi pa naman talaga ako sobrang gutom. Nadulas na saad ni Lance. Hindi ka nagugutom? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Okay lang, Lance. Alam ko na ang gusto mo. Since hindi pa naman masyadong late, maybe you wanna eat something else? Saad ni Sandra habang dahan-dahang ibinababa ang nakabalot sa kanya. Hindi naman agad nakasagot ang binata at nakatitig lang to sa napakagandang dilag. Gusto mo bang ako na lang? Malanding saad ni Sandra. Marahan siyang lumapit kay Lance at biglang siniil ng halik. Agad namang naisip ng binata na kailangan niyang pagurin si Sandra para makuha niya ang kontrata. Kaya walang alinlangan, sinunggaban na rin niya ang magandang dilag. Ngunit bago pa uminit ang tagpo, biglang may pumasok na panot na lalaki. Sino ka? Tanong ng lalaki kay Lance. Ako? Sino ako? Balik na tanong naman ng binata. Honey, ang aga mo namang nakauwi. Nakangiting saad ni Sandra. Lagot, asawa ni Sandra. Kabadong bulong ni Lance sa sarili. Ikaw, dyan ka lang. Huwag kang aalis. Seryosong utos ng lalaki. Ano palang pangalan mo? Lance po. Mabilis na sagot nito. Lance? Parang narinig ko na dati yan. Tumayo naman si Sandra at lumapit sa asawa. Siya yung sinasabi ko sa'yo, honey. Ikaw? Ikaw ang gumalaw sa asawa ko? Saad ng lalaki habang palapit kay Lance. Huwag mo sabihing alam ng asawa ni Sandra ang nangyari sa amin. Tanong ni Lance sa sarili. At nang makalapit na ang lalaki, bigla niyang hinawakan ang kamay ni Lance. Thank you. Naiiyak na saad nito. Ano? Hindi ko maintindihan. Takang tanong ni Lance. Maraming salamat sa'yo. Mas tatagal pa ang buhay ko. Nakangiting saad ng lalaki. Ha? Anong ibig sabihin nun? Ganito kasi yun. Malaki ang age gap namin ni Sandra. 23 years. Kita mo naman, maganda, mabait, at sexy ang asawa ko. Perfect talaga. Pero may isang problema. Masyado siyang active sa pagpapaligaya. Hindi lang sa gabi, pati umaga. Magkatitigan nga lang kami. Go agad.
Kaya tignan mo ang katawan ko. Dati mataba ako. Ngayon payat na. Medyo natatakot na nga akong humarap kay Sandra. Pero isang araw, sinabi niya sa akin na pagod daw siya habang nakangiti. Yun ang araw na may nangyari sa inyo. Wika ng lalaki. Sinabi mo ba lahat sa kanya, Sandra? Oo naman. Masama magsinungaling sa asawa. Nakangiting sagot nito. Pagkatapos kong marinig ang kwento ni Sandra, hindi ako nagalit. Imbes, na-excite ako. Sa araw na yun, napatumba ko ang asawa ko. Hindi ko alam na malakas pa pala ang stamina ko. Dagdag ng lalaki. Hindi naman maipinta ang mukha nila sa mga naririnig. Anyway, kailangan ko nang umalis dahil may work pa ako. Enjoy! Wait, ilang beses kayo? Tanong ng lalaki bago umalis. Gusto ko sana 5. Sagot naman ni Sandra, na ikinagulat naman ng binata. Okay, good luck sa inyo. Saad ng lalaki at umalis na. Hinabol to ng binata. Oh, wait sir. Pero bigla siyang natumba dahil hinila siya ni Sandra. Ayaw mo ba, Lance? Hindi ba good boy ka? Kaya mo naman, diba? Malanding saad ni Sandra. Sige, kung yan talaga ang gusto mo. 5. Seryosong sagot ng binata. Okay, kapag natupad mo yan, ipapakita ko sa'yo ang kontrata. Nakangiting saad ni Sandra. Sa sinabi ng magandang dilag, ay lalong ginanahan tuloy ang binata. Binigyan niya ng matinding laban si Sandra. At ilang sandali pa, bakas sa mukha nito ang kasiyahan. Sobra-sobra ang ligaya na natanggap niya mula kay Lance. Pagkatapos ay nag-ayos na ang dalawa. Inabot ni Sandra ang isang envelope na naglalaman ng video contract. Sigurado ka na ba? Tanong ng binata sa kanya. Yes, ipapakita ko naman talaga sa'yo yan. Ang weird lang kung itatago ko pa. Ayoko rin maging awkward kayo ni Sherry. Wika ni Sandra sa kanya. Ito na ang matagal ko nang hinahanap. Saad ni Lance habang tinititigan ng envelope. Pero Lance, wala ka namang makukuhang interesting dyan. Anong ibig mong sabihin? Ang pinaka-importante dyan ay yung nasa likod ng papel. Saad ni Sandra. Nagulat si Lance nang biglang may humawak sa kanyang kamay. Si Sherry. Hindi mo dapat buksan yan. Seryosong saad nito. Ito na ang matagal ko nang hinahanap. Saad ni Lance habang tinitignan ng sobre. Pero Lance, wala ka namang makukuhang interesting dyan. Saad ni Sandra. Anong ibig mong sabihin? Ang pinaka-importante dyan ay ang nasa likod ng papel. Nagulat si Lance nang biglang may humawak sa kanyang kamay. Si Sherry. Hindi mo dapat buksan yan. Seryosong saad ni Sherry. Nangako tayo na hindi natin ipapakita kay Lance to. Galit na saad ni Sherry. Sorry. Maikling sagot ni Sandra. Ako ang may gusto nito. Saad ni Lance. Ngunit agad siyang sinagot ni Sherry. Huwag kang makialam rito. Alam mo ba kung ano to? Tanong ni Sherry habang mahigpit na hawak ang sobre. Hindi naman nakasagot ang binata. So, alam mo na, hindi na ako karapat-dapat na maging mama mo. Hindi ma. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Naiwan ko na kayong dalawa. Saad ni Sherry habang paalis. Sasama ako sa'yo ma. Pagpigil ni Lance. Tama na Lance. Please, huwag mo nang dagdagan ang sakit na nararamdaman ko. Sabay alis ni Sherry. Hindi naman makagalaw ang binata. Kailangan ko ba siyang sundan? Pero anong sasabihin ko? Tanong ng binata sa sarili. Hey, ani ni Sandra. Napalingon naman ng binata mula sa kanyang pagkatulala. Lance, na-disappoint ka ba sa amin dahil sa video na ginawa namin dati? Nung una, oo.
Sagot ni Lance. Talaga? Paano ngayon? No, I'm not disappointed. Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi ako adult actress? Anong mararamdaman mo sa akin? Pareho pa rin ang nararamdaman ko sa'yo ngayon. Ikaw pa rin ang nakilala kong Sandra. Na inosente, minsan nakakatakot, at medyo pilya. Wika ni Lance. Napangiting naman si Sandra. Hindi ko alam kung paano mo nalaman ang sikreto naming magkakaibigan. Pero mahihingin lang akong pabor sa'yo. Pabor? Lumapit si Sandra at niyakap ang binata. Basta magtiwala ka lang kay Sherry, kahit anong mangyari. Promise? I promise. Sagot naman ng binata sa kanya. Good boy. May sasabihin ako sa'yo para gumaan ang pakiramdam ni Sherry. Sa kwarto, malungkot na nakaupo si Sherry habang inaalala ang magagandang alaala nila ni Lance. Nakapaghanda na rin siya ng gamit at handa nang umalis. Bago lumisan, napagpasyahan niyang dumaan muna kay Lance para magpaalam. Nakabukas ang pinto ng kwarto ng binata, kaya sumilip ito. Nakita niyang natutulog si Lance sa harap ng kanyang computer table. Lumapit ang magandang dilag sa binata. Patawarin mo ako kung naging masama akong ina. Aalis na ako. Pero sana, huwag mo akong kamuhian. Salamat sa lahat. I was happy being your mom. Goodbye. Naiiyak na saad ni Sherry. Tumalikod ito at paalis na nang bigla siyang niyakap ng binata. Lance, huwag kang umalis. Kahit may nagawa kang mali noon na hindi nakaka-proud, hindi ibig sabihin nun ay masama ka ng tao. Ang mahalaga ngayon ay tinatama mo ang pagkakamali mo. Naging mabuti kang ina sa akin. At sapat ng dahilan yun para sa akin. Kalimutan na natin ang nakaraan. Pwede ba uli kitang maging ina? Oo, Lance. Maraming salamat. Naiiyak na sagot ni Sherry. Nakakailang naman to. Saad ni Lance na napangting naman ng magandang dilag. Lance? Yes? Meron akong lugar na gustong puntahan kasama ang pamilya. Gusto mo ba akong samahan? Lugar na gusto mong puntahan? Tanong ni Lance. Oo. At kinabukasan, nakarating na ang dalawa sa gustong puntahan ni Sherry. Tada! Excited na ako. Nakangiting saad nito. Beach? Saad ni Lance sa sarili. Alam ko matanda ka na para rito. Pero gusto ko talagang makasama ka sa dagat, Lance. Maraming salamat at sinamahan mo ako. Nakangiting saad ni Sherry. No problem. Tara, ayusin muna natin ang mga gamit natin. Pumasok na ang dalawa sa resort. Nagulat naman sila sa ganda ng kanilang nakuha. Sa online ko lang to nabook. Maganda ba? Oo, ang ganda, ma. Mabilis namang sagot ng binata. Mabuti at nagustuhan mo. Tara. Masayang saad ni Sherry. Akala ko nung una baka na-depress si mama dahil sa mga nalaman niya. Mabuti na lamang at naging okay na siya. Ito ang pinakaunang beach outing namin ni mama. Kaya kailangan namin i-enjoy ang lahat. Saad ni Lance sa sarili. Hintayin mo ako, ma. Sigaw ni Lance habang habol si Sherry na naunang pumasok sa kanilang kwarto sa resort. Pagpasok ng binata, nakita niyang nakatayo lang si Sherry sa gitna ng silid. Halatang nag-aalala. Lumapit siya agad dito. Anong problema, ma? Pasensya na, Lance. Nahihiyang saad ni Sherry. Hindi ko alam na pang-couple pala tong nabook ko. Napatingin siya sa malaking bathtub na nasa gitna ng banyo. Ngumiti si Lance. Okay lang yon, ma. Hindi naman natin kailangan gamitin lahat ng amenities. Ayos lang. Napabuntong hininga si Sherry.
Salamat, pero nakakahiya talaga. Huwag mo nang isipin yan. Pwede bang doon ka muna sa kabilang side, Lance? Magpapalit lang ako ng pangligo. Habang nagpapalit ng damit si Sherry, napaisip siya. Bakit palagi na lang akong pumapalpak? Baka iniisip ni Lance na hindi ako maaasahang ina. Samantala, si Lance naman ay nakaupo sa maliit na sofa at iniisip niya kung paano pasasayahin ang kanyang ina. Kailangan maging masaya si Mama sa bakasyon naming ito. Gusto kong bumawi sa kanya, lalo na't bihira kami magkaroon ng oras para sa ganitong bonding. Naisip ni Lance, pero bigla siyang napatingin sa salamin. Kitang-kita niya ang magandang hubog ni Sherry, pero pilit niyang pinipigilan ang sarili. Lance? Bakit ma? Napansin niya ang bahagyang kaba sa boses nito. Pwede bang tulungan mo kong itali itong pang-itaas ko? Nahihiyang tanong ni Sherry habang hawak ang strap ng kanyang swimsuit. Sige ma, sagot ni Lance at tumayo upang tumulong. Matapos niyang itali ang strap, napatili si Sherry. Sorry, napatili lang ako kasi masyadong mahigpit. Ngumiti si Lance. Okay lang. Tara, punta na tayo sa dagat. Nagmamadaling alis ni Sherry. Pagdating nila sa dagat, nakita ng binata na may dalawang lalaki nakikipag-usap kay Sherry. Agad siyang naglakad papalapit. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang humawak si Sherry sa kanyang braso at ngumiti ng malapad. Babe, kanina pa kita hinihintay. Malambing na saad ni Sherry. Halatang nagpapalusot. Nagulat si Lance sa ginawa nito, ngunit agad niyang naintindihan ang ginagawa ng kanyang ina. Oo nga, pasensya na. Ang dami ko kasing inayos. Pilit na ginagaya ang tono ni Sherry. Boyfriend mo? Tanong ng isa sa mga lalaki. Parang hindi naman bagay. Tumaas ang kilay ni Sherry at tinitigan ng lalaki. Excuse me, hindi mo ba nakikita kung gano'n siya kagwapo? Sabay hawak niya sa pisngi ni Lance at hinalikan to sa labi. Dahilan para mapatahimik ang mga lalaki. Nang makaalis na ang mga kausap, natawa si Sherry. Sorry Lance, dinamay pa kita. Ang kulit kasi ng dalawang yun eh. Pinapormahan ako. Okay ka lang ba? Na-surprise ka siguro. Okay lang ako, hindi lang madali sa akin. Sinusubukan ko na hindi ka tignan bilang babae dahil ina kita. Pero nahihirapan ako. Sana hindi na lang kita nakilala dahil sobrang ganda mo at sobrang charming. Alam kong walang chance para sa atin dahil pamilya tayo. Sorry, nasira ko ang mood. Babalik na lang ako sa loob. Saan ni Lance habang pabalik na sa kwarto. Pero bago pa siya makaalis, ay hinawakan siya sa kamay ni Sherry. Naiintindihan ko. Sabay kuha ng kamay ni Lance at nilapit to ni Sherry sa harapan niya. Since ako ang dahilan kung bakit ka nagkakaganito, Lance na to, Lance. Basta kalimutan na lang natin bukas ang mga mangyayari ngayon. Tingnan mo ako bilang isang nobya. Sabay sunggab ng halik ni Sherry. Tara, sa loob tayo. Yaya ni Sherry sa kanya. Pagpasok ng dalawa, Sherry, pagsisisihan ba natin to? Siguro. Ito ay isang kasinungalingan kung hindi natin to pagsisisihan. Pero kahit na ganon, for now, for this moment, I want to be your girl and I want you to be my man. I love you. Naiiyak na saad ni Sherry. Sa oras na yon, ay parang nakaramdam ng sakit si Lance. At walang ano-ano ay hindi na siya nagdalawang isip sa kanyang mga galaw. Siguro nga ay mahal na rin niya si Sherry. I love you too. Sabay yakap ng binata. At naglapat na ang labi ng dalawa.
Naging mainit agad ang mga tagpo. Nagulat naman si Sherry dahil ibang-iba na ang galawan ni Lance mula nung huli nilang pagpapaligaya. Lance, ibang-iba ka na. Natutunan mo bang lahat ng to kay Sandra? Tanong ng magandang dilag. Nagawa mo na rin ba to sa ibang kaibigan ko? Dagdag pa ni Sherry. Hindi naman makasagot ang binata. Pwede kang maging honest sa akin, Lance. Nagjo-joke lang ako sa mga kaibigan ko na kapag ginalaw ka nila ay ililigpit ko sila. Alam kong mahirap dahil napaka-charming mo, Lance. Base sa reaksyon mo, malamang nagawa nyo na. Okay lang yun, Lance. Ang mahalaga, tayo naman ang magkasama ngayon. Okay na sa akin yun. Sabay sunggap ni Sherry sa ibaba ni Lance. Kamusta, Lance? Nagustuhan mo ba? Oo, sagot ni Lance. Mas ginalingan ko. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi may kasamang pagmamahal yun. Nag-e-enjoy ako kapag kasama kita. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung gaano kaganda ang pagpapaligaya na may kasamang pagmamahal. At doon na pinagsaluhan ng dalawa ang init.